Magandang umaga po sa inyong lahat. Ang ibon na pelikan ay may isang matingkad na katangian. Ang mother pelican ay napaka-attentive sa kanyang mga sisiw. Nung medieval times, ang pelican ay isang powerful image dahil sa alamat na nagsasalaysay sa ginagawa nitong pag-aalay ng kanyang sarili para sa kanyang mga sisiw. Ayon sa matandang alamat na ito, ganun na lang daw kalaki at kadakila ang pagmamahal ng isang mother pelican, kaya nagagawa nitong hiwain o sugatan ang sariling dibdib o ibang bahagi ng kanyang katawan upang ipasipsip ang dugo nito sa kanyang mga sisiw kapag ang mga ito ay wala nang makakain, wala nang may inom. Most of the time, the mother pelican is depicted tearing flesh from her own body to feed the bloody chunks to her chicks. This is a powerful image which gives meaning and significance to what we celebrate today, Mother's Day. Ang pelikan ay sumisimbolo sa pagiging ina. It is a powerful symbol of motherhood. Nagsasalarawan ito ng isang katotohanan tungkol sa mga ina. Handa nilang gawin ang lahat para sa kanilang mga anak. Kahit sarili, iaalay sa ikabubuhay ng mga anak. Babalikan ko po ang puntong iyan. Maging sa ating Catholic tradition, ang pelican ay isang religious symbol. Sumisimbolo ito kay Kristo na nag-aalay ng kanyang katawan at dugo bilang pagkain at inumin natin sa Eucharistia. The mother pelican is a symbol for Christ who feeds us with His body and blood in the Eucharist. Sa araw na ito, nagpupurit nagpapasalamat tayo sa Diyos sa pagkakalob sa atin ng mga ina na nagsisilbing buhay na larawan at salamin ng kanyang pagmamahal sa bawat isa sa atin. We praise and thank God for giving us mothers who embody His self-giving love and Christ's sacrificial love for us. Mothers exemplify for us the kind of love which Jesus speaks of and highlights in today's gospel passage. No one has greater love than this, to lay down one's life for one's friends. Perhaps you will agree with me if I say that mothers are the best example of a love which manifests itself in laying down one's life for one's friends, in laying down their lives for their children. Araw-araw, may ginagawang pag-aalay ng buhay ang mga ina para sa ikabubuhay at ikabubuti ng mga anak nila. Our mothers, in their humble yet sincere ways, are indeed a manifestation of God's self-giving love. Sa pagpaparangal natin sa mga ina, pinararangalan din natin ang Diyos na lumikha sa kanila at nagkaloob sa atin ng buhay na tanda ng kanyang pagmamahal sa atin. In honoring our mothers, we honor God who created them and who gave them to us to be a sacrament of His love. On a more personal note,
I thank God for my mama, whose unconditional love for me, for my siblings, for our pamangkins, made us experience in concrete, discernible, practical ways the love God has for us. I came to know God as kind-hearted, understanding, patient, forbearing, generous, compassionate, merciful, forgiving, and loving, precisely because of my mama's unconditional love for me and for my siblings. Ito po ang unang Mother's Day na hindi namin kapiling ang mama namin. Bagaman nagdadalamhati pa rin po kaming magkakapatid, gayon din ang mga pamangking namin. Pero masasabi ko pong sa gitna nitong pagdadalamhati na ito ay nangingibabaw ang pasasalamat sa Diyos sa pagkakalob sa amin ng isang mapagmahal na ina. God didn't give us a mother who had material wealth. Kami po ay mahirap at nananatiling mahirap. Rather, the Lord blessed us with Mama and Papa who were so rich in understanding, compassion, and love. Pinuspos kami ng pagmamahal ng Diyos sa pag-aaruga, pagkalinga at paggabay ni Mama at Papa, na siyang naging tanging yaman ng aming pamilya, tanging yaman naming magkakapatid. Pinadama ng Diyos ang kanyang pagmamahal sa aming magkakapatid sa pagbibigay ng inspirasyon kay Mama at Papa na sa halip na magkumahog para makaahon sa kahirapan at yumaman, ay piniling gugulin ang kanilang ginuntuang panahon, golden time, sa piling namin. Time is gold, sabi nila. We are grateful that God allowed Mama to spend her gold in our family and for our family. She turned her gold into time of being always present with us, caring for us, nurturing us, simply being a mother. Hindi kami iniwanan ni Mama ng material na yaman na mamanahin namin. Mana-mana na dahilan ng pag-aaway at paghihiwalay ng maraming pamilya. Salamat talaga sa Diyos, wala kaming pinag-awayan ng magkakapatid. Bagkus pinamanahan niya kami ng biyaya ng Diyos. Biyaya ng pagsasamahan, pagmamalasakitan, pagmamahalan. Muli, araw na ito, nagpupurit, nagpapasalamat tayo sa Diyos. We thank God for giving us mothers whose love mirrors His love. I'm not talking about perfect mothers with a perfect love. Nobody's perfect, nothing is perfect. A mother's love doesn't have to be perfect to mirror God's love. There's something so pure within a mother's heart that it mirrors the love God has for us, that it reflects God's loving presence on earth.
My dear sisters and brothers, the best gift we can give to our mothers, not only today, but any given day, and the best way to honor God was given them to us is our own sacrificial love in their behalf. No one has greater love than this, to lay down one's life for one's friends.